Golden rice. Isa ito sa mga pangunahing adhikain ng mga maraming sayantipiko ngayong panahon. Na kung saan, kung lahat tayo nakakakita ng normal na bigas na kulay puti, ngayon makikita natin na parang yung bigas na nakikita ay magiging kulay ginto. Pero bakit nga ba ito kulay ginto? Sapagkat ito ay nilagyan ng isang mahalagang parte o mahalagang parte sa buhay nating mga tao, katulad ng vitamins, partikular na ang vitamin A. Ngunit, maganda man ang adhikain sa paglagay natin ng vitamins na sa pangunahing kinakain natin mga Pilipino sa pang-araw-araw katulad ng bigas, marami ang hindi sumasang-ayon sa paglalagay nito. Dahil marami daw umanong mga side effects at mga hindi masasamang at mga masasamang mga bagay na pwedeng magkaroon sa mga tao kapag sila ay naparami sila ng pagkain ng bigas kapag may kasamang vitamin A. Kung kaya't sabi ng Korte Suprema, hindi muna nila papaunlakan ng paglalagay ng vitamin A sa mga bigas na dapat ay magiging simula na sa Pilipinas yung paggamit natin ng bigas na may kasamang vitamin A. Ngayon pa man, maraming sayantipiko ang nalungkot sa balitang iyon dahil marami sa ating mga Pilipino ang hindi lamang nakakaranas ng matinding problema sa kanilang mga nutrisyon, kundi pati na rin no, sa kakulangan ng mga bitamina katulad ng vitamin A. Sila ang mga kawawa. Kung kaya, naisip namin sa grupo namin na gumawa ng isang napakahalagang prosesyon. Ito ay ang Pandelight, na kung saan hindi man bigas ang lalagyan namin ng vitamin A, kundi tinapay. Ang tawag sa aming title ay Project Pandelight. Vitamin A Enriched Pandesal Distribution Program at Barangay 409 Manila Daycare Center. Ngayon, alamin natin kung bakit at paano nga ba natin sisimulan ang isang programang ito. Ngayon, sa diskusyong ito, mahahati ito sa pangunahing apat na parte. Una, yung introduction natin sa topic kung saan ano nga ba itong programa nating isasagawa. Pangalawa, ano ba yung problema? Bakit nga ba natin naisip ito? Pangatlo, paano ba namin ito gagawin? Ano ba yung mga objectives natin? At pang-apat, no, ano pa ba yung mga pwede nating strategies, no? Unahin natin sa part 1. Sa part 1, makikita natin yung background, pati epidemiology. At sa part 4, katulad nga ng sabi ko kanina, makikita natin yung mga gagamitin ng programa, yung mga strategies para mamungkahin natin sa mga pangunahing tatamaan ng problema, at paano namin sa haba ng programang ito, paano namin ito mai-incorporate. Ngayon, unahin natin yung introduction sa topic natin. Nasabi natin kanina no, na mahalaga ang vitamin A, na marami ng mga project katulad ng mga golden rice na isinasagawa na sa buong mundo na kasama na ang Pilipinas. Ngunit, ang problema, no, hindi sila napaunlakan kaagad. Ngayon, simulan natin. Ano ba yung background ng ating problema or health problem? Marami sa Pilipino ngayon ang nakakaranas ng matinding vitamin A deficiency pati undernutrition. Kung kaya, tinataguri ang major threat pa rin ang mga kalagayang ito sa ating bansa. Ayon sa isang pag-aaral, no, at least 15 to 17% ng children, mahigit 4 na taon pababa, ang meron pa ring mababang vitamin A status. No? Ito ay nakakabahala. Kung kaya, sabi nga ng World Health Organization, nilagay ang Pilipinas sa consideration na moderate to public health risk yung ating vitamin A deficiency. Bukod doon, dahil nga bababa yung vitamin A ng mga bata, maaaring magkaroon sila ng tinatawag nating night blindness. Bukod doon, dahil vitamin ito, kung wala ang vitamin sa katawan natin, alam natin na magiging mahina rin ang ating resistensya. Kung kaya, magkakaroon din tayo ng impaired immune function. Bukod doon, sabi natin kanina na ang Pilipinas nga ay nakakaranas ng matinding vitamin A deficiency. Pero kung sasamahan pa natin ang talagang pangunahing problema natin na malnutrition, dito nagkakaroon tayo ng stunting at underweight. No? Ayon nga sa isang pag-aaral na ginawa noon sa according sa pag-aaral ni Okumura et al, no, na kapag ang mga Pilipino nagkaroon ng stunting at mababa yung kanilang kinakain, nagkakaroon sila ng underweight, ito ay related sa kanilang performance sa paaralan. Ito yung kanilang intelligence at growth. Kasi ayon sa pag-aaral na ito, ang mga Pilipino di umano sa latest na pag-aaral, ang Pilipinas ay nakakaroon lamang ng ranggo na 111 among 199 nations. No? Nakababahala kasi parang malapit na tayong hindi umabot sa kalahati. Kung kaya, ito ay may kinalaman daw di umano sa kanilang kinakain o nutrisyon mula ng pagkabata nila.
Kung gayon, kailangan nating mawakasan itong hidden hunger hindi lang dahil dun sa ating stunting or dun sa underweight, pati na rin dun sa ating micronutrient deficiency na nangyayari katulad na lamang sa vitamin A. Kung kaya ang naisip ng aming grupo, bakit hindi natin simulan sa pandesal? Kung kaya sa bigas, ba't hindi natin kaya sa tinapay na araw-araw naman nating kinakain? Kung ang bigas lalagyan natin ng vitamin A, lagyan din natin ng vitamin A ang tinapay. Sa pamamagitan ng isang bioactive substance ng vitamin A na retinol palmitate na available as powder. Kung kaya pag pinagsama natin sila, ito ay magiging Pan-Delight na ito yung mismong pangalan ng aming programa. Mungkahi ng grupo namin na hindi lamang kaming mga pharmacists ang sama-samang magpasimula nitong programang ito, subalit no, ito ay isang share collaboration with different um, healthcare workers, no, hindi lamang pharmacists pati na rin ng mga nutritionist, mga physicians and other healthcare workers katulad at hindi lang healthcare workers pa rin na rin mga teachers kasi itong programa namin ay i-implement natin, no. Sino bang pinakapangunahing natatamaan? Sabi ko kanina, yung mga bata. Kaya pati yung mga teachers, no, inaanyayahan namin na sumali sa programang ito. Kung kaya, no, ito ang aming programa. So ngayon tingnan natin yung ating epidemiology para mas lalo nating maunawaan gaano nga ba kalala ang problema ng kakulangan ng vitamin A sa ating bansa, pati na rin yung ating underweight. Una sa lahat, ayon sa pag-aaral ng DOST-FNRI, mahigit sa anim na mga kabata sa Pilipinas, isang merong micronutrient deficiency. Bukod doon, ang mga talagang natatamaan nito, yung mga 6 to 59 months old, at yung mga pinakamantatamaan din ay yung mga taong mahihirap o yung mga walang mga makakain. Bukod doon, nakikita rin natin sa figure na ito, no? Habang ang isang tao, ang isang pamilya ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang social economic status, makikita mo rin yung pagbabago nila sa kanilang stunting. Halimbawa, dito sa ating figure, kapag mayaman ng isang tao, ang stunting napakababa. Pero pag sa poorest of the poorest tayo tumingin, ang stunting napakataas. Ibig sabihin lang nun na parang tugma yung ating resulta sa vitamin A pati sa undernutrition na kapag mahirap sila talagang natatamaan ng stunting pati rin ng mga deficiencies katulad sa vitamins. Sabi nga, as of 2024, 29% ng mga Pilipino ay natamaan under 5 ng stunting pati ng undernutrition. Bukod doon, kung titingnan din natin tong another figure, sabi sa isang pag-aaral, nakita natin talaga ang mga kinakain ng mga bawat Pilipino ay talagang lagpas pa sa 100%. Yung mga starchy staples katulad na nga lamang ng tinapay, lalo-lalo na ang bigas. Kung 159% nga yung bahagdan ng mga kinakain natin mga staples, mga carbohydrates, talagang masasabi natin expected na magandang lagyan natin, no, nang mag-incorporate tayo ng mga vitamins dito. Kaya nga naisip nila yung golden rice. Bakit di natin subukan sa tinapay? At kung titingnan natin sa figure, napakababa lamang nung porsentahe ng mga Pilipino na kumakain, no, ng vegetables, lalong-lalo na yung fruits, 10%. Kung kaya masasabi mo talagang merong problema, no, sa micronutrient deficiencies natin mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan, pati sa kanilang sa nutrition. Ngayon, sino ba ang ating paglilingkuran sa ating programang ito? Sabi nga natin kanina, mga bata. At naisip namin, dahil malapit ang sentro escolar sa isa sa mga daycare center dito sa ating lugar, bakit di natin tulungan yung mga daycare center yung malapit sa Sampaloc? Particular na sa Barangay 409 Sampaloc, Manila, Manila Daycare Center. Dito sa Sampaloc, Manila, mahigit 1,900 residents ang nakatira according sa 2020 census. Dito sabi na sa ating Manila Daycare Center, mahigit nagka-cater sila ng mga 16 na mga bata sa kanilang lugar. At partikular na dun sa lugar na yon, at least 3 to 5 years old na mga bata ang nag-e-enroll sa kanila. Sabi nga natin kanina, no, mahigit alam natin na talagang natatamaan ng stunting, pati undernutrition, yung mga mahihirap. At alam naman natin sa Sampaloc, hindi naman ito yung pinaka talagang kahit isa itong urban area, isa pa rin ito sa mga natamaan na mahigit na problema lalo na nung pandemic, kaya mas lalo silang nahihirapan. Kaya expected na tulungan pa rin natin sila kasi marami pa rin mga bata sa lugar na ito yung nakararanas ng paghihirap sa kanilang pamilya, pati na rin sa kanilang mga kinakain. Kaya napili nating population itong lugar ng kanilang Barangay 409 Sampaloc, Manila dito sa Manila Daycare Center.
Ngayon, nasabi natin na, no, ng epidemiology, pati yung background of the health. Palalimin lang natin kung bakit ba tayo nagsimula. Sabi natin kanina, no, meron tayong golden rice na sinasabi na talagang pinapanukala ng maraming mga tao na sana maging maisakatuparan. Pero bukod doon, na maganda nga ang adikain ng golden rice para maitigil natin yung micronutrient deficiency sa vitamin A, marami pa rin ang mga bumabatikos dito, lalo na yung mga agriculturist, katulad ng mga Greenpeace, sa mga dahilan na economical at agriculture. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bawal ang golden rice ngayon, bakit nga sabukan naman natin yung ating paglalagay sa tinapay? Bukod sa tanong na yun, bakit kung lalagyan pa natin yung mga tinapay ng vitamin A, hindi ba parang magdadagdag lang tayo ng gastos? Isipin kasi natin na kapag bumili tayo ng ating mga particular na mga pagkain na naglalaman ng vitamin A, katulad na lamang ng carrots, katulad na lang naman ng mga green leafy vegetables, pati sweet potatoes, oo, maganda, may mga vitamin A sila. Pero kung titingnan natin sa mga kasulukuyang pag-aaral, itong mga pagkain na ito ay merong presyong 10 piso, no, na para makuha nila yung needed requirements na vitamin A ng mga bata. 10 piso yan. No? Half a cup ng at least carrot, 10 piso. Pero kung dahil sa nasabi naming budget na ipapakita namin mamaya dun sa aming programa, hindi 10 piso lang yung ating mababawas. Dito sa programa naming Pandilight, sa 5 piso lamang na ating pandesal, makukuha na kaagad ng mga bata yung kanilang requirement for vitamin A. So, di ba mas nakamura tayo, mas nabusog pa yung mga bata. Kasi hindi lang vitamin A yung makukuha natin dito, makukuha rin natin dito yung mga ibang nutrients such as calories mula dun sa starch. No? Tsaka pwede rin na lang itong palamanan para mas maging masustansya. So, yon. Bukod doon, maraming magsasabi na wala na bang ibang mga project when it comes to micronutrient deficiency sa vitamin A? Oo, may mga projects na tayong inilulunsad ng DOH para sugpuin itong problema natin sa micronutrient deficiency. Ito yung mga vitamin A supplementation programs na kung saan nakikita natin sa imahe sa harap natin ngayon. Meron mga bata, pipili yan sa health center. Tapos, isa-isa silang pagpipiga ng capsule na merong vitamin A. Pero kung iisipin, iilan lamang o bilang lamang sa mga Pilipino ang tawag doon, nakaranas ng ganitong programa mula sa ating gobyerno. Kung kaya naman natin na lagyan yung mga tinapay natin, isa-isa, subukan natin ngayon, nalagyan natin i-fortify natin ng vitamin A, mas lalo tayo makakatulong sa mga dalos and dalas, lalo na para sugpuin natin yung micronutrient deficiency, pati yung undernutrition. Ngayon, pag-usapan natin yung objectives. Paano ba natin 'to gagawin? Una sa lahat, sabi nga natin kanina, ang programang ito na tinatawag nating Project Pandelight, ang pangunahing layunin namin ay masugpo ang micronutrient deficiency at matulungan yung mga undernutrition dito sa ating bansa. Paano? Isa na rito yung pagsisimula natin sa programa sa isa sa mga munting paaralan dito sa ating bansa na may hirap, katulad sa Sampaloc sa Manila Daycare Center. Ang Manila Daycare Center ay binubuo ng mga bata na edad 3 hanggang 6 na taong gulang, at doon sa daycare center na yon, dogs ay 60 students ang meron sa kanila. So doon, bibigyan namin sila ng araw-araw ng 5 school days in a week ng pandesal na merong kasamang vitamin A. At iyon ay magaganap sa haba ng 10 buwan. Kung makikita natin, ito ay base sa isang pag-aaral na ginawa noong 2000 na kung saan yung kanilang pandesal ay nilagyan ng vitamin A. At ayon sa pag-aaral na ito, sa loob ng 10 buwan mahigit o sa loob 10 buwan, 7 buwan hanggang 10 buwan, yung paglalagay nila ng vitamin A sa kanilang pandesal ay malaking tulong para sa nutrisyon ng mga bata. Kung kaya ito yung napili namin kung bakit 10 buwan yung ating haba ng ating proyekto. 10 buwan, pero bukod doon, 8 months muna. Ngayon, simulan natin sa specific objectives natin. Una, sabi ko nga kanina, no, ang haba ng proyekto namin, 10 hanggang 11 months, 11 months, kung saan yung preparation namin is around 2 months. And then, yung the rest nun is yung haba ng school year, kasi minsan nababago yung school year, but ang specific namin nilagay is actually 8 months. Yung 8 months, ito yung haba na kung saan magbibigay kami na pang araw-araw na pandesal. Unahin natin, to deliver a daily serving of vitamin A fortified pandesal to all enrolled children. Approximately 60
60 preschoolers yung bibigyan namin. And continuous to, sabi nga natin, doon sa whole academic school year ng mga preschoolers. Kasunod, para nga na mapunan natin yung micronutrient deficiency na nararanasan nila, at least 50% ng mga nakaayon ito sa recommended dietary allowance, no, ng vitamin A sa ating mga bata. Pangatlo, para nga rin na-improve natin yung nutritional status ng mga bata sa pagbibigay natin ng hindi lang vitamin A supplements, pati na rin ng tinapay mismo kasi ito mabigat ito sa tiyan, di ba? Pang-apat, no, ma-eliminate natin, no, yung mga, kunyari, yung mga batang nakuha natin, meron sila mga sintomas ng micronutrient deficiency ng vitamin A, ma-resolve natin yon katulad ng mga night blindness o yung mga impaired immune system na nararanasan ng mga bata. Paano natin malalaman yon? Magkakaroon tayo ng quarterly screening o dun sa simula hanggang screening, makikita natin kung may magbabago ba dun sa status ng bata sa kanilang nutrition. Panglima, kung sa haba ng ating programa, makita natin na tinanggap ka kaya ng mga bata yung mga programang ito na ayos ba lang sa kanila na kumain sila ng pandesal araw-araw. At least 70% ng mga bata ang magkaroon ng rating na like or very like sa ating programang Pandelight. Kasi syempre, di ba, isipin mo araw-araw tayong kumakain ng pandesal. Kaya objective din namin na hindi kaagad sila magsawa. At panghuli, maturuan din natin yung mga bata at yung kanilang mga magulang tungkol sa mga pagkain na talaga naglalaman ng vitamin A para mapuksa natin yung ating micronutrient deficiency. Pati yung mga pagkain na makatutulong para sa mas mapaunlad nila yung nutrition nila. Kasi hindi lang naman sapat yung pagbibigay natin nila. Pagbibigay natin ng mga tulong sa kanilang tinapay na may vitamin A. Kasi kung mawala na yung programa, syempre mawawala din yung kanilang nutrition. Mahalaga na mismo sa kanilang sarili ay maturuan nila para hanggang sa tumanda sila, hanggang sa magkaanak na yung mga batang ito, ay maturuan din nila at mapuksa na natin yung ating micronutrient deficiency sa bansa. Ngayon, pag-usapan natin, no, yung mga pharmacy-based intervention na pwede nating maitulong. So bilang pharmacy students, alam naman natin mahalaga ang mga vitamins katulad ng vitamin A. Kung kaya tayo ay maglalagay ng mga vitamins. Ito yung ating mismong intervention as pharmacists. Maglalagay tayo ng supplements sa ating mga vitamins. Unahin natin yung mga materials or mediums to be used na gagamitin natin. Una sa lahat, bilang pharmacist, no, alam natin na halaga ang vitamin A, maglalagay tayo sa pandesal. Pangalawa, antong other expenses, ito yung mga may mga kinalaman sa pagpapomulgate natin ng mga information when it comes to micronutrient deficiency and even malnutrition. So dito papasok yung mga posters, tarpaulin, kasi hindi lang naman tayo mga magaling sa chemistry or sa mga gamot. Magaling din dapat tayo sa pagpapakalat ng mga tamang information. Kasi di ba, we are guardians and stewards of health, di ba? Public health tayo mga pharmacists. Tayo ang unang pinupuntahan ng mga tao. Kaya mahalaga din yon. At pangatlo, other expenses natin is yung pagkikipag-ugnayan natin sa mga common people, sa mga nagtatrabaho, lalo na yung mga gumagawa ng pandesal. Kasi hindi naman natin magagawa to bilang mga pharmacist lang tayo kung tayo mismo yung gagawa ng pandesal. Kaya kailangan natin makipag-organize din sa kanila. Una sa lahat, ito yung laman ng ating mga vitamin A-fortified pandesal. So, ito lahat ng mga ingredients na nakalagay dito at nakalagay ito base sa kanilang dami sa buong pangkalahatang intervention sa loob ng 8 months na sinasabi ko kanina. So galing ito sa halos isang supplier, no, sa Sapsuki para mura lang kasi kapag isa, 'di ba, mas mura. Bukod doon, kakaunti lang yung galing sa ibang lugar. At kung titingnan natin, kabuuan ng ating budget for this vitamin A fortified pandesal is around approximately 50,000 or specifically 49,698. Bali ito, kung titingnan natin, no, lahat na itong ingredients para sa buong ating programa. Dito makikita natin lahat ng resibo o yung mga pinagkuhanan nating mga references kung paano ba namin nakuha yung presyo nakuha. Ito ay kumuha kami ng mga presyo from online sources para mas makamura tayo. Sumunod, no, ito yung mga other expenses na sinabi ko kanina na wala kinalaman sa ating tinapay. Ito yung pagpapakalat natin ng mga information katulad ng mga posters. Magagamit tayo ng tarpaulin para makita natin mismo, ito yung programa, ito yung Pandelight. Pangalawa, mga leaflets, magpapakalat din tayo para ibigay natin sa mga magulang ng mga bata para malaman nila ano ba yung mga pagkain. Mabasa nila sa bahay nila yung mga pagkain na magdudulot ng vitamin A
increase sa kanilang anak at matugunan nila yung mga malnutrition kung meron man yung mga chikiting nila. Kasunod, stickers or labels, no? Ito yung nakalagay doon sa tinapay or pwede din tayo maglagay ng konting incentives or hindi incentives, mga konting pakulo doon sa mga tinapay na binibigay natin kasi parang maganda na merong stickers din yung mga bata na kung saan nandun yung mga favorite character sila doon para alam niyo yun, ma-excite sila, umawili din sila dun sa kinakain na lang tinapay. Hindi lang sila, ay, mandatory, kain ako tinapay araw-araw. And then, pens and clipboards para na to sa mga organizers, no? Sinama na lang din natin para at least lahat nakasulat. So, ito yung total budget for the other expenses, 2,550. Then ito naman for the workers partnership and compensation. No, we have option 1 and option 2 nakalagay dito, no? Kasi hindi natin sure kung paano ba natin sila makikipag-ugnayan. Kailangan natin gumawa ng kontrata muna, pwede natin silang i-hire at ito yung nakalagay na kanilang salary for about dun sa ating programa. At least 2,000 to 5,000 per month. Or pwede din tayo makipag-ugnayan for sponsorship model na kung saan no, nakalagay dito na pwede silang makakuha ng benefit sa atin na kung saan nakalagay doon sa ating tarpaulin, sa ating mga leaflet, yung kanilang branding para mas lalo silang makilala at kung saan mas lalo silang kumbaga makita nila doon na yung mga tao bibili sa kanila. So ito yung mga pwede nating options na kung saan sponsorship or pwedeng tayo mismo yung magbibigay sa kanila ng salary rate para sila yung gumawa ng um, ating pandesal. So bukod doon, yung mga salary natin nga is ikukunin natin to from the LGU to support their sustainability. However nga, sabi ko nga kanina, kung hindi nga pwede yung government funding, dito rin tayo kukuha from the donation drive. Kasi ang programa natin, hindi lang tayo naka nakaangkla no sa pagkukuha sa government fund kasi alam naman nating stick to sila at mahalaga yung mga plano dapat naka-organize. Kung hindi man pwede din kaming mag-start ng donation drive para mapunan natin yung mga ganitong bagay. Kasunod, ano ba yung mga strategies natin para magawa natin itong mismong programa nating Pandelight? So actually, meron tayong 10 strategies. Isa-isahin natin sila, bilisan lang natin. Actually, una sa lahat, magkakaroon tayo ng partnership and planning. Una, nakita naman natin, no, ang ating programa ay nakapartner sa iba't ibang schools dito sa ating Centro Escolar, no? Naka-partner tayo sa DOH, naka-partner tayo sa School of Pharmacy, naka-partner din tayo sa School of Nutrition, School of Medicine. Sapagkat no sa School of Nutrition, sila yung maggagawa no ng mga dietary recall, sila yung gagawa ng mga sila yung gagawa ng meal plan in terms of the pandesal sa mga bata natin. Tapos yung mga School of Medicine, sila naman yung tutulong sa atin para mag-assess sa mga bata kung meron nga ba silang micronutrient deficiency and even cachexia or stunting. And then sa DOH, syempre tutulong tayo for funding. And then, yun, doon tayo makakuha ng partnership and planning. For formulation and testing, of course, strategy natin yan kasi hindi naman tayo pwede maglungsad ng isang programa na hindi naman aprobado ng isang organisasyon, no, katulad ng DOST, FNRI. Kailangan muna natin na kapag gumawa kami ng tinapay na fortified ng vitamin A, ito ay aprobado ng mga scientifico na safe sila, quality and effective yung bibigay nating mga tinapay. Kaya bago ang lahat, ibibigay namin ito sa DOST, FNRI. Kasunod, no, resource procurement. So sabi ko nga kanina na meron tayong mga bilihan na kung saan doon tayo kukuha ng mga pandesal. Isa dito yung mga Asteria Apothecary kung saan doon namin ipoprocure yung retinol palmitate natin na kung saan approximately yung lahat ng aming ingredients, about 9,600 pandesal rolls yung magagawa natin para sa buong 60 children sa loob ng 8 months na yon or 32 weeks. Then of course, strategy din natin, staff and volunteer training. Of course, sabi nga natin kanina, parang partnership lang din to. Pwede makakuha sa atin yung School of Pharmacy, yung School of Medicine, School of Nutrition, na kung saan pwede sila mag-volunteer at may kapalit yon. Pwede itong maging pag-usapan natin katulad dun sa mga faculty na pwede itong um, in exchange for their OJT or internship or their experiences. Of course, volunteerism din, no? Adhikain din natin na magkaroon nga sabi ko kanina ng donation drive and even of course, volunteering, no? Kasi mamaya papakita natin ng programang Pandelight, hindi lang ito sa salita, makita rin ito sa social media.
So, fifth, community engagement and orientation. Sabi nga dito, gusto lang natin patunayan o ipakita din sa mga part of the community, particularly din sa mga magulang na mahalaga itong ating advokasya, tsaka itong programa natin ito na bakit nga ba tayo kailangan nating puksain yung ating micronutrient deficiency and undernutrition. Pang-anim, program integration with existing feeding services. Kasalukuyan, no, meron kasi tayo mga feeding services na ginagawa under ng DSWD. At maganda na makipag-ugnayan din tayo sa kanila na kung saan kung meron silang pa-feeding program, pwede nating isabay yung ating Pandilight para ma-integrate na rin sa mismong kinakain ng mga bata yung kanilang vitamin A mula sa pandesal. Pangpito, daily distribution and supervision. Of course, sabi ko nga kanina, paano natin ito gagawin? Araw-araw, 5 days in a week, doon sa school days ng mga bata. At kailangan nakasupervise yun. May mga nagbabantay. Ito yung mga teachers natin na kung saan sila yung magmamonitor kung nakain nga ba talaga ng bata yung kanilang mga pandesal. Kasunod, nutrition education activities. Dito magkakaroon tayo ng seminar sa simula hanggang sa dulo kung saan para matutunan ng bata ano ba yung mga pagkain na masustansya at hindi. Kasunod, of course, sabi ko din kanina, kailangan din ng ongoing monitoring and supervision throughout the program. And of course, pag natapos ng programa natin, kailangan natin itong i-report. Gumawa tayo ng formal documentation and report para magaya ng iba pang programs kung sakaling maging successful itong ating programang Pandilay. Now, ano ba yung mga kailangan para una sa lahat makasali yung isang bata sa ating programang Pandelight? So ito yung mga enrollment na kailangan nila. Una sa lahat, no, lahat ng mga batang under ng Barangay for Online sa Palok, Manila, doon sa daycare ng Manila Daycare Center, automatically kasama na sila doon once na enrolled sila. Bukod doon, magkakaroon tayo ng orientation schedule para sa kanila, kasama ng kanilang magulang sa simula ng kanilang mga klase para doon sa simula ng klase, doon natin mai-integrate yung ating programang Pandelight. Tuturuan natin sila doon. Magkakaroon tayo ng munting seminar lang doon, tsaka konting screening. Bukod doon, ang kailangan din nila is of course, yung mga record nila, copy ng kanilang birth certificate, consent form sa kanilang mga magulang kung gusto ba nilang isama ang kanilang anak. Pagkatapos nun, kailangan din nila nung copy ng certificate of matriculation nila kung meron man dun sa Manila Daycare Center. Ito naman yung mga assessment tools forms na gagamitin ng mga physicians from the School of Medicine na kung saan para makita nila from the baseline ng bata bago magsimula ang programa hanggang sa matapos kung may pagbabago ba. Kung makita nila meron ba kung yung bata ba meron silang um, related diseases when it comes to micronutrient deficiency, kung meron ba silang stunting or even cachexia. And then ito makikita rin natin dito yung mga top 10 foods high in vitamin A na dapat makita ng mga magulang at mga bata throughout the seminar para malaman nila, ito pala yung dapat namin i-incorporate sa pang-araw-araw namin kinakain. Kasunod, meron din tayo dito mga supplementary flyers and posters na kung saan kasama sa objective namin, hindi lang sila pakainin at gawing pabusugin tsaka maging malusog. Kailangan din nating palusugin ang kanilang mga utak sa mga dapat nilang kainin para mas lalong masupplement nila yung sarili nila on their own. So ito, meron tayo mga posters, flyers na ipapamimigay. At bukod doon, tumatawag din kami ng mga volunteer call na nakalagay din sa poster. And of course, meron din tayong Facebook page, sabi ko nga kanina, na kung saan naglalayon din tayo for their volunteerism acts. Dito rin nagpo-post tayo ng mga informational notes regarding dun sa ating programa and of course, to combat vitamin A deficiency. Ngayon, siyempre, yung mga nagvo-volunteer, paano ba natin ma-make sure na kung saan patuloy silang tutulong sa atin? Of course, magkakaroon ng iba ng budget, magkakaroon ng representative each school from the CEU, 5,000 each CEO faculty ng School of Pharmacy, School of Nutrition, and School of Medicine, na kung saan 15,000 total. And then para dun sa barangay health workers na magiging makakasama natin, eto 3,000. And then for the daycare teacher, 3,000. Kahit may late na bagay man lang, mabigyan din natin sila ng pasasalamat sa kanilang ginagawa. So kasama yun sa mga LGU fund na imumungkahi natin. Then of course, syempre yung mga bata, isipin natin, ang tagal din, 10 months sila kakain ng pandesal araw-araw. Baka tama rin na sila. So naisip namin na pwede din tayo magdagdag ng pandesal spreads with the help of the nutritionist na makakatulong sa atin para mas maging healthy yung fortified vitamin A pandesal natin. So ito yung mga example. Then ito yung cost. So,
Ayan. In total, ang budget ng ating programang Pandelight is 150,000 at kukunin natin to no, from the LGU, magbumukahi tayo na sana na mapabigyan nila tayo sa ating munting programa. Now, for the time frame, sabi ko nga kanina, it will work to April hanggang February, at least 10 months. 10 months and 8 months doon yung ating papapakain sa kanila ng pandesal. So, of course, April tayo magsisimula. Dito tayo magpe-prepare lahat ng mga sinabi ko kanina, yung mga questionnaire and all. Then sa May, ito na yung mga magko-conduct tayo ng orientation, yung mga ititrain na natin yung mga bakers, na kung saan paano nga ba nila gagawin yung tinapay. So, sa April, yung paghahanda natin ng fortified pandesal, sa May, gagawin na nila. And for June, ito na magsisimula na yung mismong programa natin sa mga bata, start of the school year. Then, ito i-integrate na natin, magkakaroon tayo ng konting screening, tsaka feeding program na, ito yung ating programang Pandelight. Then throughout the school year, ito yung mangyayari, magkakaroon tayo ng continuous pagbibigay at magkakaroon tayo ng monthly meeting kung nasusundan ba natin yung mismong programa. So hanggang ano yan, November, December to January. And then February, last na yon ng ating programa kung saan magkakaroon tayo ng second seminar na kung saan makikita natin na natugunan kaya ng mga bata yung kanilang nutrition through our program. Magkakaroon tayo ng another check-up and i-test natin kung naintindihan kaya ng mga magulang yung ginagawa natin. Now, this is the Gantt chart ulit para makita lang natin. Next is for evaluation and monitoring. So ito yung mga ito yung mga steps na ginawa natin na discuss ng pahapyaw dun sa ating Gantt chart. So actually may 8 tayo. Simulan natin sa anthropometric assessment of growth. Dito ang gagawin ng mga tao, yung mga from the School of Medicine. I-check natin from the baseline tsaka end line ng ating programa yung weight tsaka height ng bata. Di ba gusto rin natin silang tulungan for the undernutrition. Bukod doon, i-check din natin yung kanilang gagawin natin ito with their Z-scores kung saan malalaman natin kung pasok na ba sila sa standard sa World Health Organization, no, para makombat nga natin yung programa sa ating bansa. Kasunod, of course, dietary intake assessment. Ito naman yung gagawin ng mga from the School of Nutrition na kung saan i-check nila kung okay na ba yung intake nila ng vitamin A sa mga kinakain nila from yung simula hanggang sa dulo. So magkakaroon tayo ng diet recall, magsasagot sila ng questionnaires, and titignan nila kung okay, nasusundan nila yung pagkain ng vitamin A pang araw-araw. Pangatlo, i-check din natin kung natugunan ba natin yung pagkawalaan ng vitamin A deficiency related symptoms. No, magkakaroon ulit tayo ng assessment, kung tatanungin natin yung mga magulang, yes or no, meron bang nararanasan yung anak nila na ganito. Pang-apat, tatanungin din natin, sasabihin din natin ng mga teacher na, ay, nakain ba ni student Y, student X itong kanilang tinapay na ito para masabi nating nasusundan nila consistently yung ating programa at walang ma-document man nila kung may leftover man para masabi natin, ay, may random variable na nangyari dun sa ating program para sa mga students kasi hindi nila na susundan lahat ng pagkain araw-araw. And then fifth, malaman din natin, sabi nga natin sa simula, kung natatanggap ba ng mga students o yung mga preschoolers yung pagkain natin ng pandesal araw-araw. Magkakaroon din tayo ng questionnaires through, madali lang questionnaires na applicable for them, yung mga like or don't like. At least nga, di ba, 70% is acceptable na kumakain sila ng pandesal araw-araw. And of course, to aid the knowledge of the parents on how will they incorporate vitamin A. Kasi sabi natin sa simula, di ba, magkakaroon tayo ng seminar, tuturuan natin sila ano ba yung mga proper nutritious foods na may vitamin A. Iti-test natin kung natutunan nga ba talaga nila at nagagawa nila sa pang-araw-araw. So magkakaroon tayo ng semi-structured interviews to check and monitor kung nagawa ba nila yon. Yun yung objective natin, di ba? And then for the process monitoring and team oversight, no, magkakaroon tayo ng monthly meeting, sabi ko rin kanina, para ma-check natin, no, kung nagagawa ba ng ating mismong programa yung layunin natin. And then i-address natin, i-document natin lahat ng mga any abnormalities or any delays dun sa ating programa. And then lastly, sabi ko din kanina, in February, doon na mangyayari yung proper documentation and final reporting sa ating programa. Kung saan, kung maging successful to, maganda, may publish natin at may kalat pa natin from different barangays and different non-profit organizations
kung saan ma-incorporate din nila sa lugar nila yung paggawa natin ng programang Pandiline. At doon nagtatapos ang aming programang Pandilay na kung saan Vitamin A Enriched Pandesal Distribution Program at Barangay for Online Manila Daycare Center. At sana maaprubahan po ito. Maraming salamat. Ito ang mga references na ginamit namin. Thank you. At sana matikman niyo ang aming pandesal. Timpladong tinapay para sa timpladong kinabukasan.